Deputy Director ng Likhaan University of the Philippines Institute of Creative Writing. Ginalulugod po namin na makasama kayo ngayong araw para sa seremonya ng paggawad sa ika-24 na Madrigal Gonzalez First Book Award. At sana po manatili tayo rito hanggang mamayang gabi dahil mamayang gabi rin po ang UP Writers Night 2024. Founded by the Likhaan UP Institute of Creative Writing in partnership with attorney Gisela Jing Madrigal Gonzalez Montinola in 2001, the Madrigal Gonzalez First Book Award alternately awards first works by emergent authors in English and in Filipino. It is judged by some of the most notable and respected writers and critics in the country. Sa taon pong ito, ang gagawaran po natin ay likha sa Filipino. This award seeks to recognize and support promising Filipino writers, hindi lamang po in terms of financing, but in terms of care. Kalinga para sa mga manunulat na nag-uumpisa pa lamang maglimbag. Sabi nga po nila, a writer can only win this award once, of course. But this also means that the award remains fresh, relevant in each iteration. Hayaan niyo po ako nabanggitin ang ilan sa mga nanalo simula noong 2016 hanggang noong isang taon. The following authors were given the award: Zero Antonio Denolo for Uberman, Victorette Joy Campilan for All My Lonely Islands, Emiliana Campilan for Dead Balagtas, Tomo 1, Mga Sayaw ng Dagat at Lupa, Glenn Diaz for The Quiet Ones, Frank Simatu for Ang Mga Prosisyong Dumaan sa Unang Bangungot, Joel Donato Ching Jacob for Wing of the Locust, Napoleon Arcilla III for Makeda, at nung nakaraang taon, John Bengan for Armor. Alam kong excited na tayo na makilala kung sino ang mga finalists at kung sino ang nagwagi sa Madrigal Gonzalez First Book Award 2024. Kaya naman po, para buksan ang ating programa ngayong hapon, narito po ang aming Director ng Likhaan UP Institute for Creative Writing, Dr. Vladimir D. Gonzalez. Salamat, Sir Rex. Hello po sa ating lahat. Magandang araw po. Welcome po dun sa unang bahagi ng ating Writers Night, kahit na medyo tanghali pa. Dire-diretso po ito hanggang mamayang gabi. Nabanggit ni Sir Rex, ito ang Madrigal Gonzalez Best First Book Award. May babasahin lang po tayo maiksing mensahe. Unang pinapaalala sa gawad na ito, sa maraming gawad, nagiging katangi-tangi ang Madrigal Gonzalez Best First Book Award dahil sa itinatapok at itinatanghal ang mga unang aklat, gaya ng sinabi ni Sir Rex, mga unang aklat ng mga piling manunulat. Laging importante ang first book at naiibang award na ito dahil kinikilala ang ganitong gawad. Unless yung nag-birthday nating kasama ngayon, si Gisette Gonzalez Namin, ay gagawa ng Gisette Gonzalez Namin Best Second Book Award. So check natin mamaya kay Miss Gisette kung kaya niya. Habang hindi pa nangyayari yon, special lang pa at katangi-tangi ang gawad na ito para sa maraming dahilan. At bukod doon, batid nating mga nasa linya ng paglikha gamit ang salita. Thank you, Ms. Lona. Batid nating mga manunulat na laging nagiging pananda ang ating unang libro sa kung ano ang maaari nating patunguhan, ang ating simulain, at siyang tinatanaw din sa punto na dumaan na tayo sa maraming panibagong libro at proyekto. Minsan ay may lungkot sa mga hindi na o hindi pa magawa pagkatapos ng marami pang libro. Madalas may cringe sa poetika at disposisyong napaglakihan na. Palagi, tingin ko, palagi may isang anyo ng pasasalamat at kapanatagan dahil sa naitawid, mga napagtagumpayan, mga bago na diskubre, at mga nanatili. Hiling namin sa hapon na ito ay sana nakatulong at makatulong pa ang gawad na ito para lalo pang maging makabuluhan, maligaya at espesyal ang danas sa mga finalists at sa kailang mga nagawang unang libro. Sa puntong ito ay nagpapasalamat tayo sa ating tagapagsulong ng proyektong ito, kasama ng UPICW, si Atty. Gisela Gonzalez Montinola. At syempre, pasasalamat sa ating lupon na mga tagabasa, ang ating reviewers. Nandiyan po ang ating pangkalahatang tagapag-ugnay, si Ma'am Luna C. Catleto, na nasa mesang ito. Palakpakan po natin. At syempre, kasama po ang mga dalawa pang tagabasa na expert rin sa kanilang disiplina. Nandiyan po si Alvin Yapan, si Sir Vin, of course, si Ma'am Genevieve Asenjo ay narito po ngayong hapon. Special po yung mga naimbitahan namin kasi una ay bihira silang humindi
sa hiling ng UPICW. Kahit na nagpapabasa kami ng 5 manuskrito, sing full length na books, game lang sila. O ma'am, ito po 10 libro, paki-review, tas mga next week po pakisole. Go. At ganoon din sila, Vim. O, paki-check po ito. Sana na in 3 days matapos mo na itong benting contest piece. O, go. At generally, pag may mga comments, o pa-check po ng ganito, sila yung good na ito, okay na ito for me. At madaling katabaho sa madaling sabi. At palagi nang napatunayan yung kanilang generosity. At siguro kaya ko rin sila papahalagaan kasama ni Ma'am Luna ay lagit-lagi, base naman sa mga napili ngayong taon na ito, hindi nawawala yung critical na pagsipat. So may paghihimay, may pagbasa, at napagsasabay pa rin yung pagiging mabait o mabuti. So tila patunay na hindi naman exclusive ang pagiging mabait sa pagiging critical. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa kanilang serbisyo at talento. Palakpan po muli natin. Dapat may yung applause, yung mga may prompter. Para hindi na ako magsasabi. Siyempre, binabati natin ang mga publishing house. At kung napansin ninyo, ay lahat po ay nasa kategorya ng independent. At mahalagang bagay po ito. At nagpapakita ito ng pagkilala sa mga posibilidad para sa alternatibong paglilimbag at paglikha. Habang nandiyan pong ating mga kilala ng mga publisher, nasa likod, saan din po ninyo mamaya na may makasama tayo sa Kanaiya, 2020 Zine, para lang po mapakita na diverse, nagtutulungan, nag-uugnay na ating mga tagapaglimbag. Siguro yun lang po para sa araw na ito at asahan natin na magiging makabuluhan, masaya ang talakayan at abangan po natin kung sino magbabagi mamaya. Sa ngayon po, maraming salamat po muna at magandang araw sa lahat. Maraming salamat po, Dr. Vlad Gonzales. At sa punto pong ito, nais ko na pong aanyayahan ko na po sa stage ang ating mga finalist, gayon din po ang ating mga horado. Magkakaroon din po tayo ng maikling forum, open forum, talkback, para i-discuss ang poetics at syempre ang paraan at proseso ng pag-judge sa Madrigal Gonzales First Book Award. Kaya naman po, it's my privilege to introduce ang panel ng judges po natin sa iteration na ito ng Madrigal Gonzales First Book Award. Composed of 3 individuals po ang ating panel of judges sa taong ito. Papakilala ko po sila isa-isa at hihikayatin na pumunta sa stage pagkatapos. Una po, higit 25 taon nang nagsusulat si Genevieve L. Asenjo, higit 20 taong nagtuturo ng panitikan at malikhaing pagsulat, may 9 na aklat at isang full professor sa De La Salle University Department of Literature, kung saan 2 beses siyang naging tagapangulo. Kasama siya sa 2018 Cultural Center of the Philippines Encyclopedia of Philippine Art sa Literature Section para sa kanyang mga akda sa mga wikang Kinaraya, Hiligaynon at Filipino. Nanalo ang kanyang aklat na Ang Itim na Orchidyas ng Isla Boracay, mga kwento ng DLSU St. Miguel Febres Cordero Research Award for Outstanding Book in Filipino at ng Gerardo P. Cabochan Prize for Best Book of Short Fiction in Filipino sa 40th National Book Awards noong 2023 at finalist naman ang kanyang koleksyon ng mga tula sa Kinaraya at Filipino na Hindi naton kinahanglan kang duro nga tinaga sa aton tunga. Hindi natin kailangan ng maraming salita sa ating pagitan na inilimbag sa University of the Philippines Press noong 2020. Isang kwentong pambata ang bago niyang aklat na may ilustrasyon ni Viel Vidal, Ang Buhok nga Naglimpyo Kansuba, ang buhok na naglinis ng ilog. Ilalabas sa Balangay Books ngayong Disyembre ang unang koleksyon niya ng mga personal na sanaysay, ang pagkamangha sa parang katapusan ng mundo. Dr. Genevieve L. Asenjo. Kasunod po, Alvin Yapan is both an author and a filmmaker. His works, both in fiction and film, delve into the uncanny aspects of contemporary encounters with the non- and post-human. His first novel in the vernacular, Ang Mga Sandali ng Mga Mata, and his collection of short stories, Sangkatauhan, Sangkahayupan, both received the Philippine National Book Award. His filmography includes Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa at Ang Panggagahasa kay Fe, recognized as Best Digital Feature Films of the Year in the Philippines and at the Cairo International Film Festivals, respectively. He finds time to produce and direct films in the middle of his teaching commitments at the Department of Filipino
Ateneo de Manila University. His novel, Sambahin ng Katawan, was translated into English by Randy Bustamante as Worship the Body, published by Penguin Sea. Dr. Alvin Yapan. Palakpakan po natin siya. Ang puno po nating hurado sa taong ito, si Luna Sikat Cleto ay mandudula, makata at kwentista. Siya rin ang autor ng mga nobelang Makinilyang Altar at Mga Prodigal at ng antolohiya ng mga tulang Bago Mo Ako Ipalaot. Nagwagi siya ng Filipino Reader's Choice para sa translated work noong 2022 para sa akdang Typewriter Altar, salin mula sa Filipino ni Marne Quilates. Nailathala rin sa ilalim ng Philippine Writers Series ng likhaan UP Institute of Creative Writing ang Huni at Pakpak, Mga Dula at Sanaysay, UP Press 2022. Nagwagi ito sa kategoryang Best Book on Drama and Film sa 41st National Book Awards. Kabilang sa mga gawad pagkilala para sa kanyang mga panulat, ang Madrigal Gonzales Best First Book Award, ang Palangka Memorial Awards for Literature para sa kanyang Katha, Tula at Sanaysay, at ang Gawad Balagtas para sa Katha sa Pilipino noong 2019. Ang akda niyang Bago Mo Ako Ipalaot ay isinalin sa Aleman ni Annette Hug at inilathala bilang Ofenesmir ngayong 2024. Palakpakan po natin ang punong horado sa taong ito ng Madrigal Gonzales First Book Award, Dr. Luna Sikat Cleto. Sige po, papakilala ko na po ngayon ang finalist ng Madrigal Gonzales First Book Award. And worth noting na para sa taong ito, indie publishers lahat ang nag-publish ng lahat ng finalists natin sa taong ito. Tatawagin ko po, isa-isa sila sa entablado. Una po, si Arnold Matencio Vallador ay Public School District Supervisor ng Panganiban District Sangay ng Catanduanes. Naging fellow ng 10th Ateneo National Writers Workshop taong 2010. Nagsalin sa Bicol Norteng Kadangdungan ng ilang tweets ni Roland B. Tolentino sa aklat na #Pag-ibig 2014 at ng ilang tula ni Alan Popa sa aklat na Hunos 2016. Napabilang ang 3 tula sa aklat na Ang Satuyang Kakanon sa Aroaldaw na tinipon at isinalin sa Filipino ni Christian Sendon Cordero taong 2015. Nalathala ang mga akda sa Liwayway Magazine, Ani, Lagda, Aksyon, Dagli ng Eksenang Buhay, Balintuna, Mga Kwentong Kakatwa, Lakbay, Mga Tulang Lagalag, Katastropiya, Kasing-Kasing Non-Required Reading in the Time of COVID-19, Alternative Digital Poetry Magazine, issue number 4, Baligi, Mga Kwentong Tagumpay at Pagpupunyagi, Katitikan, Luntian, Kawing, Alaala ng Mga Pakpak, Kwentong COVID, Kwentong Trabaho, San Telmo at iba pa. Nanalo ng unang gantimpala sa Gawad Obrang Literaturang Bicolnon ang sa kategoryang Pinakamatanos na Parausipon at ikalawang gantimpala sa kategoryang Pinakamatanos na Pararawit-dawit na pinangunahan ng kaburyongan kan mga artistang Bicolano. Isa sa mga nanalo sa pagpipalak na Tula Tayo 2021 ng KWF sa kategoryang Tanaga. Inalabas ng isang Balangay Media Productions ang kambal na aklat na Pamarapara at Pamalakaya noong 2023. Ang una po nating finalist para sa Pamarapara, si Arnold Matencio Vallador. Sunod naman po, ang pinakabata sa mga finalists sa hapong ito. Si Buwan C. Sayahon ay nag-aaral ng BA Social Sciences, Anthropology, Sociology sa Universidad ng Pilipinas, Baguio. Isa siyang alumnus ng Philippine High School for the Arts sa ilalim ng programang Malikhaing Pagsulat at kasalukuyang scholar ng Cultural Center of the Philippines. Lumaki sa pagitan ng Negros, Leyte at Palawan. Nagsusulat siya ng mga eksperimental na piyesa sa Filipino at Ingles. Para sa silang mga nagmula sa Bumbilya, si Buwan Sayahon. Kasunod po, si Carlo Paulo Bacolor ay isang baklang nagsusulat ng kwento at gumagawa ng mga palabas. Mula 2005 ay naisa sa antolohiya na ang kanyang mga maikling kwento. Ang unang kwento niyang naisalin sa Ingles ay ang Batang Gustong Maging Ipis, The Arkansas International 2020.
Pagkatapos ay naisama ito sa ulirat, Best Contemporary Short Stories in Translation from the Philippines, Gaudy Boy, Singapore. Noong 2023 naman, ang Silid 1, isang kwento mula sa kompedyo ng mga imposibleng bagay, ay lumabas sa Two Line Press, Times Center for the Art of Translation, San Francisco. Inimprenta ng Everything's Fine ang buong koleksyon ng kompedyo noong 2022. Nakatanggap ito ngarud ng grant sa pagsasalin mula sa National Book Development Board at noong July 2024, inilabas ng Everything's Fine ang selected works from the compendium na salin ng 4 na kwento mula sa kompedyo. Nakapag-produce na rin siya ng mga independent printed matter. Ang handbook ng mga bakla 2019, handbook para sa mga bakla sa katapusan ng daigdig, at 100 aporismo 2020, mga tala nung kasagsagan ng pandemya. Naitanghal na rin ang kanyang mga dula sa Virgin Lab Fest ng Cultural Center of the Philippines 2008 to 2012. Bumalik siya sa paggawa ng palabas noong 2016 at bumuo kasama ang kanyang mga kaibigang bakla, tomboy at trans ng isang performance troupe, ang Tambay Times. Ilan sa mga trabaho nila ang Brujas 2019, isang traveling performance sa siyam na espasyo. Radyodrama 2021, radyodrama tungkol sa pagka-trans, at ang Sisa Variations 2023 to 2024, isang durational performance na nagpopook sa katauhang trans sa panahon ng pandaigdigang ligali. Para sa ang kompedyo ng mga imposibleng bagay, Carlo Paulo Cacolor. Kasunod po, si LJ Castro Del Doc ay tubong Hagonoy, Bulacan. Nagtapos ng BA Communication Arts sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños at ng MFA in Creative Writing sa De La Salle University. Nakamit niya ang NCCA Writers Prize para sa dulang Filipino noong 2021. Ilan sa kanyang mga dula ay naitanghal sa California, Canada, Germany at Saudi Arabia. Siya ay miyembro ng Writers Block Incorporated at isa sa mga tagapagtatag ng grupong panteatro na Tabsing Collective Philippines. Ang kanyang unang aklat na inilimbag ng Balangay Productions ay nagwagi ng Gintong Aklat Award at naging finalist sa National Book Awards. Nagsusulat din siya ng mga sanaysay, teleplay at kwentong pambata. Para sa Pilipinas Kong Mahal, with all your overcoat, si LJ Castro Del Doc. Kasalukuyang nagtatrabaho si Miguel Paulo Celestial bilang clinical staff sa isang rehabilitation facility. Nagtapos siya ng BS Management Engineering, minor in English Literature, sa Ateneo de Manila University at Master in Business Administration sa Hope International Business School. Pinarangalan ang sa ikailang sirkulo ng impyerno ang kanyang unang libro ng mga tula ng Victor C. Valedor Prize for Best Book of Poetry in Filipino sa 41st National Book Awards. Para sa ikailang sirkulo ng impyerno, Miguel Paulo Celestial, at para i-representa po si Pau, narito po si Ronaldo Verso, tagapagtagtag ng Isang Balangay Media Productions, ang publisher ng sa ikailang sirkulo ng impyerno. Sa punto pong ito, maririnig po natin ang maikling diskusyon ng mga autor, ng mga finalists natin para sa Madrigal Gonzalez First Book Award tungkol sa kanilang paglikha sa kanilang mga unang aklat. Kung may mga katanungan po kayo matapos ang kanilang diskusyon, maaari po kayong magtanong. May mga mics po na available dito. At pagkatapos naman po, ay papakinggan naman natin ang mga hurado sa kanilang naging proseso sa pagbabasa at deliberasyon at syempre sa pagpili ng nanalo sa award natin ngayong hapon. Kaya naman po, maaari ba nating bigyan ng mic ang meron na pala, no? So, pag ganito na lang po siguro tayo sa ang daloy ng ating diskusyon. So, una po natin ay si Sir Arnold Valedor. Sige po. Maaari na pa yung Maraming salamat sa lahat. Magandang hapon. Ang karamihan sa mga kwento sa Pamarapara ay sabihin natin nalathala si Liwayway. At actually, ang original na title ng manuskrito na yan ay Pagsusupling. Dahil sa isip ko noon, ito ay supling ng aking pag-aakda. At
nag-message sa akin si Sir Poy after siguro kung ilang buwan pagkatapos kong maisumiti po sa kanyang manuskrito na hanggang pwede ay gawin naming lokal ang pamagat. Kaya nag-suggest po ako sa kanya ng karop at pamarapara. Ang karop ito ay hudyat ng, sa paglalaro. No? Para mag-umpisa ang paglalarong kariling sa amin sa Panganiban, Catanduanes, kailangang magkarop ang dalawang team sa pamamagitan ng dalawang baon ng nyog. At ito namang pamarapara, ito ay tungkol naman sa pagpunta ng isang tao sa kakilala o kahit na sino na kung saan ang purpose naman niya ay makipagkumustahan at kung ano pang mga bagay na pwedeng pag-usapan para sa positibong layunin. At sabi ni Sir Poy, gawin natin o yung pamarapara ang ating gawing title. So, isang manuskrito originally para sa isang aklat. Pagkatapos, dumating yung February 11, kung hindi ako nagkakamali, 2023, nag-schedule si Sir Poy na mag-usap kami through Zoom. At sabi niya, gawin nating dalawa. Ang manuskrito mo, gawin nating dalawang aklat. So siya ang may pakana kung bakit naging kambal na aklat ang pamarapara at pamalakaya. At doon ko nakita kung gaano katalas at kalalim sumipat ang isang publisher ng Balangay dahil hindi ko po yon iniisip na posible pala yung maging dalawang aklat. At sabi niya sa akin na bakit gawin nating dalawang aklat, sabi niya, itong isa ay para sa mga lalaki, para sa mga ama, no, para sa mga maestro, at ito namang isa, ito naman ay tungkol sa mga, collection naman ng kwento ng mga babae, ng mga ina, ng mga maestra. At sino naman ang aayaw na sa unang aklat pa lang ay magkakadalawa? No? So, hindi ako, siyempre, nagdalawang isip. At kumbaga, tuwang-tuwa ako doon dahil napakalaking bagay na ang magkaroon ng dalawang aklat sa unang bugso pa lamang. And thank you so much, Sir Poy, para doon. At hindi pa namin pinag-usapan ang pamagat ng isa. Akala ko dalawang aklat, pamarapara 1, pamarapara 2. Noong March 13, nag-message si Sir Poy sa akin, sabi, gawin nating iba ang title ng isa. Yon. Pagkatapos, kumbaga, pinaisip niya ako hanggang sa nag-suggest din ako sa kanya, pero sabi niya, baka mayroon pang ibang mas tugma na parang ang ibig sabihin doon ay pagwa-wonder o paghahanap pa rin, paghahanap kung saan ang naman ng aklat ay paghahanap ng kahulugan bilang tao, bilang individual, ano ba ikaw bilang ama, ano ba ikaw bilang ina o tagapaglingkod ng bayan, o ano ka ba bilang babae o bilang lalaki. So siya pa rin ang nag-suggest ng pamalakaya. Do sabi naman niya, hindi ito literal na pamamalakaya sa dagat, ito ay paghahanap pa rin. So ulit, sabi ko kay Sir Poy, okay po ako dyan. Kaya napakalaking pasalamat ko kay Sir Poy sa pagkakaroon ko ng dalawang aklat at pagkaroon ng titulo na pamalakaya at pamarapara. Siyempre, kumbaga, ito ay isang pagpasalamat na rin siyempre sa pamilya ko dahil kumbaga sila rin lalong-lalo na si Mrs. Mas taal na Tagalog yon kasi lumaki ng Antipolo. At kung halimbawa may nagsusulat ako, pinababasa ko at siya ang pinaka-critical ko sigurong editor. No? Kung minsan kasi binibigyan ko ng nilalagyan ko ng mga Bicol na term, na sabi niya wag. Pagkatapos later on, sabi ko mas maganda siguro na maglagay ako ng mga Bicol term kasi dinamiko naman ang literatura. At hanggang ngayon na nilalagyan ko na rin ang mga akda ko ng Bicol. At syempre, hindi pwedeng magsulat ako ng anumang akda na hindi ko babanggitin ang lunan kung saan ako nanggaling at kung saan ako mananatili na doon mismo sa Catanduanes na sad to note na binagyo kami ngayong nakaraang pipito. At kaya nga isang dahilan din yun na hindi ako nakadalo sa NBA, sa
National Book Awards. Nagpapasalamat din ako at kinilala din as finalist itong Kambal na Aklat. Gawa ng wala akong lakas ng loob na pumunta roon dahil lugmok pa po kami, no? At parang hindi lohikal na pumunta ako sa isang awarding at magsaya, samantalang ang iiwan ko ay malungkot. Kaya ngayon medyo pabangon na kami, kahit kumbaga hindi pa naman bangon na bangon, pero kumbaga papunta na roon sa paglikhang muli o sisimulang muli. Kaya narito ako po ngayon. Ano? So maganda naman yung mga resulta kumbaga ng mga nagbasa ng aklat kong ito dahil kumbaga minsan pag namimit ko sila sa isang seminar, madalas mga teachers din, no, dahil kwento po namin ito. Sabi nila, okay, dahil nandun magkahalo-halo, umiiyak din siya. Mayroong mga panahon na nalulungkot dahil nakakalungkot ang kwento, tumatawa dahil masaya ang kwento. Kumbaga, tayo naman bilang individual, alam naman natin na ang buhay ay magkahalong saya at lungkot. Kaya yun din ang ipinalaman ko sa kwento na hindi pwedeng lungkot lang, hindi pwedeng saya lang, kundi ito'y magkahalo o kombinasyon ng saya at lungkot dahil ito ang buhay natin. Ano? So, yun. At siguro hanggang doon na muna po. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung libro ko po na Silang Mga Nagmula sa Bumbilya ay nagsilbi pong graduating thesis ko sa last year in high school ko sa Philippine High School for the Arts. At kung paano po namin finiframe yung pagbuo at paglathala ng libro, ginagamit po namin yung konsepto ng arts-based research. Simula po nung grade 11 hanggang grade 12, tinuturuan po kami ng mga guro namin sa malikhaing pagsulat. Ayun po, yung different approach ng arts-based research for the past few decades na nagiging response sa pag-move away galing sa positivist na mga approaches pagdating sa pananaliksik. At so yung libro na po ito parang naging culmination po ng lahat ng interest ko sa 6 na taon na nag-aaral po ako sa ilalim ng programa. I think yung pinaka nangingibabaw na tema ay yung pag-alaala. At yung parang na-identify ko po na main research inquiry ko habang sinusulong ko yung proyekto na ito ay na kung paano ko pwedeng imbestigahan yung mundo ng isang bata through my position as a young adult na nagre-recollect. Tapos, alongside sa pagsusulat po nito, may parang sister project po akong ginawa throughout that school year na habang nagsusulat ng manuskrito, sinasabay ko yung pag-set up ng informal workshops kasama parang may 5 po kaming participants at yung ina-explore ko lang po na konsepto doon ay kung paano magagamit ang pagkukwento, pagsasalaysay ng sariling mga experiences pagdating sa childhood, sa pagkabata, at kung paano po namin yon ma-connect sa mga ina-explore ko po sa libro. Tapos, throughout the research po, binalikan ko yung mga childhood na mga stories, mga pelikula, at yung mga tema na kinuha ko galing doon, una yung paggamit sa physical na transformation bilang impetus sa pag-progress ng isang character. Makikita po yun sa protagonist na I think medyo obvious din na reference kay Lam-ang dahil pinanganak siyang nagsasalita, naglalakad, nakakaalala. At tawag doon, from that, naging isang anay siya. At in-incorporate ko din po yun sa mismong structural na forma ng libro dahil nakahiwalay po siya sa 3 parte. Yung unang parte ng libro ay mas parang prose poetry na mga vignettes na yung ilang mga piyesa pwedeng mag-serve as standalone pieces. At yung second na parte ay yung chaptered na po na section. At yung last ay yung parang stage play na format. At sa ganung paraan kasi gusto ko rin pong i-explore na yung idea na kapag ginagamit mo yung alaala sa konsepto, nagiging premise yung memory.
I think it becomes a structural form in itself. I think when you use memory as the theme of a piece, I think it also fully defines how you would relay it through form. So yun din po yung gusto kong i-explore. Kaya I think kaya hindi ko I made an effort to not make it a very linear book. Tapos ayun, yung goals ko lang po ay makabuo ng isang payak na universe sa loob ng libro na very clear yung limitations, yung boundaries, but at the same time, similar sa mga childhood books and films na every action of a character, yung consequences niya ay hindi dead end, laging parang nag-open up to more doors, parang nagbo-bloom siya. So that image of a enclosed space that is opening into itself, I think, yung gusto kong ma-portray na imahen ng alaala through the piece. Ayun po. Ayun lang po. Maraming salamat. Hello, shout out pala muna kay Sir June Cruz. Siya yung teacher ko sa kwento. Anyway, ngayon ko lang ulit siya nakita. So yung libro ko ay ang kumpedyo ng mga imposibleng bagay. So lumabas ito noong 2022, pero yung 10 unang kwento dito sa collection na to, isinulat ko siya sa pagitan ng 2011 hanggang 2013. So matatanda na yung mga kwento na to. At medyo meron na rin akong layo doon sa mga kwento na yun dahil sinulat ko siya sa isang panahon na depressive ako at lots of breakdown. And then tas dinagdagan siya ng 3 pang imposibleng bagay na sinulat ko during the pandemic. So I felt like it rounded out a whole universe. So basically yung collection ng mga kwento ay kwento ng mga weird and the eerie. Maraming kababalaghan at katakataka na nangyayari. Hindi lang sa loob ng kwento, kundi pati sa kwento mismo, pati sa lengguwahe. Eksperimentasyon siya ng kung paano pa mas-stretch ang pagkukwento, kung saan merong babaeng naging salita na lang, merong bigla na lang sumuka ng diamante at kung ano-ano pang mga kawirdohan. So that's all I have to say about my book. Thank you. Carlo. Magandang hapon po. Congratulations sa ating 5 at kay Paulo, sa pamilya ni Paulo. Salamat po sa ating judges. Itong Pilipinas Kong Mahal with All the Overcoat, unang-una ay produkto ng pagsugal ni Sir Poy Verso na maglimbag ng mga dula dahil bibihira ang namumuhunan, I guess, na mag-publish ng Book of Plays, maliban na lang kung kayo ay university publication. So, laking tuwa at pasasalamat ko noon nung hiningi ni Sir Poy yung manuscript ko 2021 dahil interesado siya na maglabas ng unang libro ng mga dula para sa Balangay. Pangalawa, na-realize ko rin yung librong ito ay produkto ng napakaraming tao, literal, dahil ang teatro ay very collaborative. So I realized yung 5 dula na nakapaloob dito ay nanggaling sa 3 dula ko sa Virgin Love Fest at 2 dula na itinanghal naman ng grupo namin, yung Tabsing Collective Philippines. So mula 2013, I guess, hanggang 2019, yung span nung pagsusulat ng mga dulang ito. At sa bawat produksyon, ang dami kong kaagapay, ang dami kong kritiko na tumutulong sa akin na kinisin yung manuscript hanggang sa ito ay maisa-entablado. So hindi ko masasarili yung librong ito dahil malaking bahagi yung mga miyembro ng Tabsing Collective, yung mga nakatrabaho ko sa Virgin Love Fest, kumbaga sa final output ng librong ito. And then pangatlo, ito ring aklat na ito, I realize, ay nung binubuo ko yung manuscript, kasi nga surprise yun,
magpasa ka LJ. So wala naman talaga akong nakahandang solidong manuskrito. Nung tinitipon ko na siya, noon ko na realize na itong mga dulang ito ay ebidensya ng mga bagay ng napakaraming bagay na gusto kong pakialaman sa Pilipinas, sa lipunan. Ayan. So edukasyon, healthcare, kalikasan, politika. So, yun. Kaya nauwi rin ako sa titulong Pilipinas kung mahal with all the overcoat. Ang pangako ng librong ito ay mailapit sa mga komunidad, yung mga tula. So para meron silang gabay at meron silang inventaryo ng maaari nilang itanghal. I would like to believe na hindi pa namin nararating yung full promise at potential ng libro. Pero unti-unti, may naaabot siya ng mga guro na nakakapagpabasa ng bagong akda, mga maliliit na grupo sa probinsya na eventually sinasalin nila sa sarili nilang wika yung script. So, ayun, maraming salamat Sir Poy at sa lahat ng tumulong sa librong ito. Okay. Napakahirap nitong pinapagawa sa akin ni Paulo. Okay. Medyo napakahirap ng pinagdaanan ng aklat na ito. At hanggang ngayon, no, patuloy yung hirap. Lumapit sa akin si Paulo after kung paano ito nabuo, no? After a recommendation of a friend. Na mahusay daw at buo ng akda. Hindi ko agad binasa. Hanggang ilang buwan pagkatapos, tinawagan niya ako. Hindi ko kilala si Paulo. I haven't met him before. Nabasa ko muna siya, no, bago ko siya oohan. Nung nakita ko, sabi ko sa kanya, sige, usap na tayo ngayon na. Nung nabasa ko, napakabigat nung akda. Napakabigat at honest. Wala siyang pagtatagong ginawa sa kanyang pagtula. Nandun siya sa may part na parang nagpipigil, no? May part na binibigay niya lahat. Nung nakilala ko si Paulo, is so composed, no? And I see that also in his poetry. Yung succession ng images, yung pagbubuo na yon, sabi ko, may gusto tong sabihin. Bakit balangay, no? Kasi more on community nga kami. And yes, we started naman with Made of Salt Water, no? Yung poetry from an island in Samar, no? Na may history naman ng violence din sa society. So I guess we really have to address the LGBT community with this. Nakita ko yung pagtulay ni Paulo, na iparamdam sa mambabasa na kung anong pinagdaanan niya. O ang pinagdaanan niya ay isang bagay na dapat nating unawain. No? Nalaman ko sa kanya eventually na sinulat niya ito coming out of rehab. No? Nakita niya, sabi niya, may sinasulat ako, tanda ako to. Sabi niya, ang ganda. So, sumulat daw siya ng sumulat. No? At binabalikan niya yung mga dati niyang sulat at pinagsasama niya hanggang nakikita niya na nabubuo na itong libro. And nung lumabas siya ng rehab, tinuloy niya at doon niya nakita, no, yung somehow I feel, no, na nakita ko na ito yung nagtawid kay Paulo out of rehabilitation, no. And I wanted him to succeed. I wanted him to see that there's a world, no, waiting for him outside, no. But then things happen, no. He won the National Book Awards and medyo tumagal, no, yung
uh, yung, yung awarding, no? Months after, he was not able to make the awards. Ayun na, no? Hindi pala ano yung pinagdaanan niya. He's still undergoing, ando pa rin siya, no? Sa sirkulo. Na hindi pa rin siya pala nakakaalis. And it was so difficult for me as a publisher and with Balangay na somehow na parang nakikita namin no, yung mga to accept that we were wrong about it, no, that we need a society more na mas tututok mo dun sa kanyang mga sinulat bilang experience na tugunan ito na may dapat tayong gawin. So if kung ano man yung gustong bigay ng aklat siguro ni Paolo ay yung anong dapat na nating gawin para maintindihan ng mga pangyayari, lumugar, paano rin tayo I mean, even the success, no, of that was questionable to me. No? So I was not happy about the results, not because I don't want him to win anymore, but nakita ko na medyo mali ang pagtanggap dun sa panalo. And I guess dapat tayo habang nagbabasa, makita natin, no, fully paano siya. Paano tayo gagalaw, no, na may mga tao na kailangan nating mag-extend, no, that there's somebody out na hindi tayo there's more than us na we need to take care of as a society. So medyo yun yung challenge ng poetry ni Paulo. Medyo mahirap for me to make things clearer for you, pero I guess yun yung dahilan, no? bakit nilabas yung aklat. Maraming salamat po sa napaka-generous na pagbabahagi ng poetika, ng proseso para sa mga aklat na ito. Ngayon po, sa puntong ito ay bubuksan natin ang hapag para sa mga katanungan. Ililipat ko po rin, papasa ko rin kay Ma'am Luna po kung sakaling may mga katanungan at pwede rin po manggaling sa audience natin. Pero ang tagapagpadaloy po natin din ng ating forum ay si Dr. Luna Sikat. Pagbati para sa lagi sa ganito. Pwede na ba? Naririnig po ninyo ako? Pagbati sa lahat ng mga finalists. Tandaan na lahat kayo ay may karapatan na magwagi sa gantimpalang ito. Hindi lang dahil malalim ang inyong naranasan at meron kayong pag-eeksperimento, pero ang panulat sa panahong ito ay napakahalaga. At ganyan ko naisimulan ang pagpapalitan natin ng diskusyon sa inyong mga tinuran kanina. Naglabas talaga ako ng notebook para may mapanghawakan akong ilang mga salita, susing salita at impresyon mula sa bawat isa sa inyo. At napansin ko, halimbawa, sinimulan ni Arnold ang kanyang pagsabi ng poetika at pagpapakilala ng kanyang akda sa paglulugar kung saan siya nanggaling. At nasabi niya na siya'y taga-Catanduanes at isang guro. At ang kanyang proyekto ay dalawa pala, kambal. Di ba? Kambal na mga supling. At mahalaga sa kanya ang lunan. Sa aking ding pakikinig kanina, sinabi ni Buwan, di ko masyadong nakuha yung technical at malamang bigating critical term na yon na sinabi mo kanina, na moving away from positivism, yun lang ang aking nahagip. Mahina na rin kasi ang tenga ko. Pero ang klaro na impresyon dun sa sinabi mo ay
lumalayo ka sa simpleng paglalahad lang ng isang pagkabata at sinusubukan mo na sa gamit ng mga vignettes, chapters at maladula na anyo na angkinin ang pamamaraan ng pagkukwento. Kay Carlo naman, nakakatuwa na may pagkilala sa naging guro ng maikling kwento na si June Cruz Reyes. Naroon siya ngayon na oblivious sa ating pagpapakilala. At si Carlo rin ay isang mabuting kaibigan. At sinabi niya na ang koleksyon niya ay isang lagom rin ng buong danas ng kanyang panunulat. At paano pa babatakin ang sining ng pagkukwento? Yun ang kanyang hinarap na katanungan. KLJ, ang nasagap ko sa kanyang maiksing pananalita ay bihira ang namumuhunan sa dula bilang publikasyon at produkto ng maraming tao ang kanyang achievement sa pagsusulat ng Without the Overcoat. At mahalaga sigurong malaman natin mamaya kung tututok ba talaga sa iisang anyo ang isang manunulat para masustina ang kanyang piniling landas sa kanyang buhay. Si Poy Verzo, kung di nyo maitatanong, ay siya ring publisher ng 3 sa mga nalimbag na mga finalists. So siya ay hindi lang naririto ngayon para magsalita in behalf of Miguel Celestial, kundi nagbahagi rin siya ng nalalaman niyang background kung paano napunta sa inyo ang manuskrito at paano ito na-review. So, linagom ko lang ng panandalian kung ano ang aking naging impresyon sa kanilang mga sinabi at bukas na ngayon ang mga katanungan para sa kanila. Pwede siguro nating isangkot ang kasama ko rin ng mga hurado na si Dr. Asenjo at Dr. Yapan upang magpahayag ng kanilang nais itanong sa mga finalists. Parang hindi tanong, Ma'am Luna. Parang siguro pwedeng pagsimulan nito ng talakayan ngayong hapon kasi ikinukumpara ko ang sarili ko sa kanila nung unang yung first book ko din lang. Parang, oh my God, nandiliit ako. Kasi, kaya kanina ako kwentuhan ko sa tabi si Sir June. Kasi noong, di naman ako ganun katanda. Pero, tandang-tanda ko pa na noong mga first book namin, monograph pa lang, yung sa Ubod New Author Series, si Sir June yung nag-edit. Nangangapa pa kami ng boses namin bilang mga creative writers. Pero itong mga finalists ngayong hapon, buong-buo na ang mga boses ninyo. Parang wala na kaming sasabihin pa. In fact, noong ibigay sa amin yung mga libro, tandang-tanda ako sinabi ni Jen, itong libro ito nanalo na ito dyan, non-finalist na ito dyan. Kinailangan naming i-bracket yung mga pinagdaanan na nung bawat aklat para maging pantay-pantay at objective yung pagbasa namin sa bawat isa. Kasi may kani-kaniyang buhay na yung mga aklat at saludo talaga kami doon sa inyo. Kasi first book, it doesn't read like a first book. Kaya ayun, yun lang yung gusto kong sabihin. At siguro mas magandang itanong doon sa mga authors kung sadya ba o hindi sadya itoong mga pagbubuo ng koleksyon ninyo para sa unang aklat? Kasi feeling ko sa pakiramdam namin, hindi lang naman siguro ako, parang buong-buo na agad yung mataas yung kalidad noong pagbubuo kaagad ng poetika ng bawat aklat. Kaya mahirap tasahin kung ano ang angat doon sa isa't isa ng bawat aklat na ginawa. Salamat, Alvin. Jen, may gusto kong sabihin? Siguro yung sasabihin ko, no, kasi baka wala na ring opportunity, no, para ma-communicate ito.
ah, ano naman ito, no, palagi namin sinasabi na nakakatuwa, no, lalo na yung batch na ito kasi wala talagang patapon, panalo talaga. Marami, no, kung pwede nga lang, actually, nag-ano kami, no, nag-negotiate with the management ng mga 7, sana yung gawing finalist. Pero syempre, may limitation, no, so hanggang 5, no. Ah, yung kasi kadalasan yung tanong, 'di ba? The later no we will expound kasi iba't ibang genre, no? So yung common lang dito ay yung language na Filipino, pero yung peculiar and exciting and challenging no sa Madrigal ay iba't ibang genre. No? So, siguro gusto ko lang yung express na sa akin halimbawa, no, yung appreciation kasi hindi naman ito mabasa sa citation, no. Yung appreciation sa collection halimbawa no ni Sir Arnold ay dahil naging matanggumpay no naikwento niya no yung na-contain sa kanyang genre, no? Yung kay Buwan naman, no, it was amazing. No, ako ang appreciation ko personally, I'm coming from the more than human Anthropocene, no, na treatment, no, sa yung approach sa subject. Kasi hindi lang naman yung hinahanap natin, hindi lang yung although partial ako sa kwento, no, partial ako sa the narrative na the story is a thing regardless of genre, no, but at the same time equal doon ay yung really the innovation, the articulation, paano mo yon kino-communicate. No? So sa genre ng poetry ay napaka-advanced na nga. No? So it was very, very pleasurable no, to encounter the work. Kay ano naman no, Carlo, I really found it very sophisticated and intelligent, no? Theoretically, kumbaga ako I was reading it as no, yung parang talking about spaces, the intimate, no? At the same time, abuse yung mga very intimate and domestic spaces no sa collection of stories mo, and hindi siya may pagka-plotless no and experimental nga yung mga kwento. It's a mood no na hindi mo madalas rin ma-encounter sa Filipino writing no. So for me it was very sophisticated. Kay LJ ay it was really amazing no na nakakatuwa na yung mga na stage na play ay ngayon no isang libro and kitang-kita mo sa whole production yung care no yung kumbaga the book as produkto talaga ng design thinking no parang gano'n no and of course very very courageous no yung bawat dula ni LJ doon. Yung kay Paulo naman ay talagang no yung ibang mundo siya sa akin. Pero at the same time ito yung kahit ibang mundo ay na-immerse ka no and pagkatapos mo basa ng libro, ito yung gusto mong i-hug bawat gusto mong i-hug yung author, yung mga characters doon. At the same time, gusto mong, uy, basahin nyo ito. No? Yung ganong impact ng libro na will really stay with you no for a long, long time. So, kaya nga kung sino mang manalo, no, para sa akin, bawat isa sa inyo ay panalo. Panalo na talaga. No? It so happen na contest, kaya merong pipiliin, pero yung bawat libro ay on its own, merong integridad. No? So I'm just so thankful no, to be one of the judges for this 2024 Madrigal din. Masang-ayon ako ng lubos sa kanilang sinabi na nung tinignan namin ang hanay ng mga sumali at nag-reduce kami ng bilang mula 30 higit na mga akda na naging 16 at kailangang maging 5. At siguro hindi naman ito yung unang beses yung narinig na parang Sophie's Choice ang pamimili ng mga ito. Ganong ka-igting, ganong ka-intense ang kailangan mong ilaban kung bakit naroroon ang mga pinili. At may kanya-kanya silang mga lakas. At tingin ko, nagkakasundo rin kami dun sa pahayag na bukod dun sa may hagod, may lugod,
pagkatapos mong isara ang libro, gusto mong isipin na nagtatakda ito ng isang bagong kinabukasan o bagong pamamaraan ng panulat na napoproduce ng ating bayan sa panahon ngayon. At marami naman mga paksa na dapat ding talakayin. Pwede siguro tayong mag-entertain ng katanungan mula sa audience. Baka may nais magtanong mula sa inyo. Meron ba? Mukhang wala. Gusto ko lang balikan yung kanina na dinaan ko kasi sa Lagom pero meron din akong gustong itanong na mas tutok dun sa 5 na manunulat na naririto ngayon tungkol sa kanilang mga produksyon. Siyempre yung arbitrary na unang libro yan. At kanina sa talumpati ng aming direktor, naitanong niya kung bakit kaya walang ikalawang premyo para sa ikalawang aklat. Anong inyong opinyon tungkol dito? Bakit walang ikalawang premyo para sa ikalawang aklat? Dahil wala pong mag-producer. Theater, kailangan ng magpo-produce lagi. So kung wala pong mamumuhunan, walang second book award. Pero kung meron, why not? Hi, Sir Paul. Napansin ko kasi sa iba lang ngayon maraming first-time writers. Na hirap silang gumawa ng pangalawang libro. Mas mahirap siya, actually. Kaya sabi ko, swerte na si Sir Arnold kasi dalawa na. Hindi na niya pa problemahin yung pangalawa. Pangatlo na. Ayan. Pero si LJ may kasunod na sa amin. Si Paulo is actually thinking of a second book. Yung Purgatorio. No? Pinopost naman niya. Tapos yung pangatlo, meron na siya, no? Paraiso. Pero ang nakikita ko na kailangan yung baklasin yung kasi sinusundan niya ulit ito at hindi nagiging maganda para sa kanya. So, may mga ganong prosesong dapat pagdaan. Guess lang siguro kung bakit. Hindi kasi yung una, meron siya laging, or kung ano mang unang bagay, merong lugod sa pagkakatanto o sa pagkakabuo o sa pagkakaroon ng isang bagay na pwede mong hawakan, lalo na sa obheto na gaya ng isang libro na nabasa ko. I mean, I read somewhere na you just really need parang bilang sa daliri na foundational text, and then lahat yon ay magsasanga-sanga. So sa tingin ko, para sa bawat manunulat, hindi naman siguro mahalaga, pero parang may kakintalan na hindi makakahagip na mga susunod pa dahil, ewan ko, binhi or something. Para sa akin naman po, I think makabuluhan naman talaga na may first book award. Dahil, especially since na-mention nyo po na lahat po dito mga independent published na mga libro. At I think kaakibat ng na may award na nagbibigay espasyo para sa mga unang beses na maglalathala, importante din na mapag-usapan po yung problema din talaga, yung problematic na aspeto ng publishing industry na ayun nga, may mga exclusive na mga aspeto niya na kailangan ding mapag-usapan. Ayun po.
Siguro sususugan ko kay LG ano. Pero kumbaga, isang paalaala rin to sa mga nagbabalak magkaroon ng aklat na kailangan sa una pa lang ay ayusin na lahat, gawin na yung kumbaga pinakamatas na paglilikha no sa pag-aaklat ay isipin. Dahil merong ganito na award, no? So paalaala ito sa mga nagbabalak maging magsulat o magbuo ng isang aklat na sa una pa lang ay dapat nang ayusin. Ganun po 'yon. Marami pong salamat. Mukhang hanggang doon na lang muna ang ating maikling kwentuhan. Kami, tanong ba kayo? Sige, ako magpahabol ako ng isang tanong kasi may oras pa naman tayo. No? Nabanggit kasi ni Carlo kanina yung pakiramdam ng detachment doon sa mga akda na nauna mo na, matagal mo nang naisulat tapos i-release mo like for some time na after mong maisulat ito. Curious lang ako kung may ganong pakiramdam din doon sa ibang mga author natin, mga finalists natin. At paano nyo kino-confront yung ganong pakiramdam na parang iba na akong tao dun sa originally ko nang isinulat. I think common din na pakiramdam to sa marami sa mga manunulat. Ayun po. Hello. Ayan. Sa kaso ng dula, sobrang common dahil kadalasan sumusulat ka ng dula yung kasalukuyan na nangyayari yung kadalasan mong paksa. So dito sa aking libro, may isang partikular na aklat na kapag binabasa ko ngayon, isang partikular na dula, yung Owel tungkol sa relasyon ng dalawang bakla. Medyo, kumbaga, hindi ko sasabing na outdated na siya, pero kailangan niya ng pag-update. Ayun. So, kumbaga, kung sino man yung sunod na makakabasa nito, hamon din para sa kanila kung paano iaangkop sa present time, ayun, yung kwento. Ayun, yun lang naman. Yun lang naman po. I think hindi po masyadong mag-a-apply sa akin yung tanong dahil press ko pa po siya na sinulat. Kaka-graduate ko lang po noong 2023. Ayun po. Siguro sa akin na hindi, nandun pa rin. Nandun pa rin ako sa sirkulo ng mga kwento dahil ito ay kwento ng isang magulang, kwento ng isang guro, at kwento ng isang karaniwang mamamayan na kung saan naroon ako at siguro hindi ako dun mawawala. Siguro ang magiging outdated dito ay yung pamarapara mismo kasi ito ay kwento ng pandemya. Ginawa ko talaga ito dahil sa sinulat ko ang pamarapara, yung kwento mismo, not the book. Dahil ito ay, ang pinaka-purpose ko po dito ay ipaliwanag sa mga magulang kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga teacher, no? At kung ano ba talaga ang dapat na mangyari sa panahon ng pandemya at kung paano i-implement ang curriculum sa panahon ngayon. So, ang pinaka-target ko talagang mambabasa doon ay itong mga magulang kasi hindi nila naiintindihan at halos sinasabi nila na naghihintay na lang ang mga teacher na magpatak ng alas 5 at wala namang ginagawa at ang trabaho ng pagiging teacher ay napupunta sa kanila na talagang hindi naman po tama. No? So, isa pa rin doon ay may mga issue din kasing ng mga eskwela noon na binawi ang sariling buhay at ipinapatong sa amin sa DepEd na hindi namin kasi daw binibigay o pinapaliwanag kung paano ba gawin ang module samantalang ginagawa namin ang lahat na dapat naming ipaliwanag o gawin upang maintindihan. Gumagawa kami ng mga ibang modality, ng mga ibang paraan o plataforma upang maibigay kung ano ang dapat nilang maintindihan at kung paano nila dapat na gawin
at nagkakaroon pa rin ng home visitation. Iyon na nga ang isang paraan. At yung sa lingwahe namin ay mamara-para. Pupunta sa lugar, pupunta sa bahay ng magulang at makikipagkwentuhan, magkukumustahan kung ano bang problema. At doon na isa sa mga factors doon ay mayroong mga magulang na mahirap sakit mang sabihin meron talaga mga magulang na mahihirapan na tumulong sa mga bata dahil hindi rin sila nakapag-aral. Siguro sa panahon ngayon na hindi na yon kasi wala na tayo dun sa panahon ng pandemya. Pero ang mensahe na kailangang unawain ng magulang ang teacher at teacher sa magulang ay lagit-lagi na naroroon. Marami pong salamat. Mag-join na ako, no? May ano ako. Siguro yung the way I understand kanina sa case ni ni Carlo ay na-outgrow na-outgrow yung na para sa akin it's a positive thing, hindi ko siya tinitingnan bilang negative, no? So kaya siguro sa kanyang case it's really more on ano yung bagong project, no? Na maaring entirely different in terms of technique, no? In terms of the use of a language, no? So may distance ka na, hindi ka na masyadong affected, no, kung positive or negative, but it shows no na despite na nasulat mo siya noon pa, no, ay na-appreciate sa ngayon, no? Kasi yung unang libro nga ito yung, 'di ba, opportunity para maisa sa ayos mo, no? Kaya talagang maganda magkaroon ng unang libro or mag-attempt talaga na maglibro, lalo na kapag marami ka nang nasulat kasi na-organize mo nagkakaroon ng kalinawan, no? Sa iyo rin mismo, marami kang nakikita, no, na maraming marireveal yung proseso, no, na hindi mo nakita kapag kalat-kalat lang. And para sa akin naman, no, reading yung work ni Sir Arnold, parang hindi ko nakikita na maging outdated siya, no? Pag nag-usapan nga namin na yung specificity, no, at saka yung intimacy, no, na nandoon sa work mo, ay may sarili siyang niche and nandoon yung appreciation namin, no? May sarili kang niche, may sarili kang community, merong tinutugunan, no? And classic 'yun, mag-iiba lang yung mga imahe doon, pero the shared and the collective experience na nandoon, parang kagaya halimbawa no ng The Visitation of the Gods hanggang ngayon ay napaka relevant, no? Last night sa dinner with Sir John, we were remembering sino yung sumulat ng nagbibihis ang nayon, no, or yung sa looban ni Pedro Dandan, no? Kasi nga hanggang ngayon ganun yung nangyayari, umiiba lang, no? Kaya sir, yung parang ako lang, no, mag-o-offer ako ng yun na parang para sa akin ay hindi yun magiging outdated, no, or even yung sa case ng play ni LJ, no? So siguro isa contemporaryo, no, maari yung ibang mga imahen pero hindi siya parang equivalent, no, sa outdated, no? So yun lang yung gusto kong i-interject. Thank you. Pero panahon pa rin ang great arbiter ng mga sinusulat natin at wala tayong control sa panahon na yon at kasaysayan ang magtatakda kung ang mga nasulat ay babasahin pa rin. At patungo dun sa katanungang yon ay ano sa tingin ninyo? Kasi laging sinasabi na hindi nagbabasa ang mga Pilipino, pero mukhang kailangang i-update ang tanong dahil sa mga kaganapan na kung saan bigla-biglang nagbubulalas ng kung ano-ano ang mga tao at parang wala sa lugar, sa pahina ang kanilang mga salita. At kung kayo ang tatanungin tungkol doon sa bukas ng pagbabasa at sa mga sinusulat ninyo, ano sa tingin ninyo ang nais niyong sabihin sa mambabasa ng bukas? Thank you for
Is this on? Um, Ewan ko, I do feel like na pag nagsusulat ako, lagi siyang nakatapon sa hinaharap. Hindi ako usually, yung kung ano yung sinusulat ko ngayon, hindi parang conscious ako na hindi siya sa pang ngayon. Now, whether mababasa ba siya, that's another story. And then that's another, and then only time can, only time can tell. I mean, if something will parang stand the test of time. So, yun yung pero siguro maganda rin to na na plataforma para sabihin na dahil doon sa sinabi mo ng kahalagahan ng pagbabasa. Ako naman parang gusto ko talagang sabihin na napakahalaga para sa akin ng humanidades bilang isang disiplina at bilang isang paraan ng pagtingin sa sarili, sa pagkatao at sa kapwa. Isa yung bagay na natutunan ko dahil sa tingin ko maraming na itulong sa akin ang pag-iisip at ang pagsusulat sa pagsisinsen ng mga labis at maalad na damdamin. So, yun, I mean, salamat humanities. Sa akin naman po, dahil ang isa sa pinaka-importante sa akin pagdating sa approach sa pagsusulat ay na ma-retain yung playfulness na aspeto na hindi lang sa parang pag-innovation, pati din sa yung relasyon mo sa pagsusulat mismo. Kaya sa tingin ko ang pinaka-importante talaga ay na makapagsulong tayo ng paggagawa ng espasyo para hindi lang para sa mga magbabasa pero sa mga pagkukwento dahil para sa akin po ang pagkukwento talaga sa isa't isa sa sa komunidad, yun yung talaga yung pinaka-importante na ayun maaalala natin yung isa't isa. Hindi kailangan na malaki yung audience natin, hindi po kailangan na parang ilang siglo yung mariretain yung alaala ng mga sinusulat natin pero basta naaalala ng mga importante sa atin ay yun, malaking bagay na po yun para sa akin. So sa akin, bali, mahalaga halimbawa sa amin, sa komunidad na kailangang magbasa o di kaya halimbawa, ang susulat ay yung kailangang idokumento sa isang akda kung ano ang mga nangyayari sa isang komunidad. Dahil ang mga pangyayaring ito sa isang komunidad ay nagkakaroon ng katapusan, halimbawa, merong mga practice na pagdating ng panahon, nawawala. Pero kung may dokumento ito sa isang panulat, ay mababasa pa rin ito ng mga susunod na henerasyon at maiisip nila na nagkaroon ng ganito sa komunidad na yon. At sabihin natin na maikukonekta pa rin nila ang mga kasalukuyang mga pangyayari. At maiisip pa din nila na merong mga pagbabago pa rin dahil doon sa mga nabasa nila na isinulat na hindi na pinapractice, maiisip nila na ang kasalukuyan din o ilang mga practice ngayon o mga kultura, tradition ay posible ring mawala. Pero magkakaroon pa rin sila ng pagpapahalaga o di kaya magkakaroon ang komunidad nila na pwede nilang maibalik lalo na kung maging mas critical sila at matagpuan nila na ang mga nalimot ng mga tradisyon o kultura ay higit na ay magiging mahalaga pa rin upang mas maging unique ang komunidad kung nasaan sila. Ganun po. Maraming salamat. I think nagsimula naman na yung ano ba yung nagsimula? Sana magpatuloy yung extra effort ng mga mambabasa na explore yung mga hindi madaling mahanap sa bookstore. Kagaya ng mga librong nasa harap nyo ngayon. So ito lahat ay independently published. Kasi laging yun yung sinasabi ng readers, di ba? Paano kung mapabasa yung libro mo eh hindi naman namin makita? So, yun. Sana yung mga mamabasa ng bukas ay kasing sipag maghanap ng mga bagong libros
the same way na masipag silang maghanap ng i-add to cart sa Shopee at Lazada. Ayun. And, yeah, yun. Take risk na magbasa ng mga librong hindi sikat, hindi ayokong sabihin na hindi mainstream. I mean na yun, na mahirap pa hanapin, na hindi mo kilala yung tao dahil palaging may sorpresang hatid yung aklat at yung pagbabasa. Thank you po. Magpapatuloy siguro yung pagbabasa kung hindi tayo titigil sa pagsusulat. Doon siguro yun, magsiumpisa. Tapos gagawa na yun ng sarili niyang daan, parang ilog. Ganun din, sana, na maparami natin yung independent publishing. No? Kasi napapagod na rin ako. Gusto ko rin ipahinga. Encourage natin na to do publishing as a community effort. No? Yung sana sa Catanduanes, sa susunod, sila na yung gumawa ng mga aklat nila doon. Sana ganong klaseng inisyatibo yung malunsad natin, masimulan. Tapos madala no, sa iba't ibang lugar. Yun lang. Salamat. Dito na natin isinasara pansamantala ang ating usapan tungkol sa mga manunulat na nasa hanay ng mga finalists para sa Madrigal Gonzalez Best First Book Awards. At pagbati para sa lahat ng mga finalists nito. Maraming salamat po, Ma'am Luna. At sa bahagi pong ito, bago syempre natin makilala kung sino ang nagwagi, ay nais po nating bigyang pugay muli ang mga finalists ng 24th Madrigal Gonzalez First Book Award. Makakatanggap po sila lahat ng sertipiko at babasahin po natin ngayon ang citations mula sa kanilang mga akda habang ina-award dito sa kanila. At tinatawagan ko po ang Director ng Likhaan, UP Institute of Creative Writing, si Dr. Vlad Gonzalez, para sa pag-assess sa pagpapamahagi ng mga certificates sa ating mga finalists. At nais ko rin pong humingi ng tulong sa kasama natin, si Nathan Molina, para sa pagbabasa ng mga citations ng finalists ng 24th Madrigal Gonzalez First Book Award. Arnold Matencio Valledor, Pamara-Para, Isang Balangay Media Productions 2023. Para sa matapat at mabisang pagkakalarawan ng buhay guro na karugtong ng tradisyon ng pagkikwento ni Genoveva Edrosa Matute, ngunit ngayon sa punto de vista ng isang lalaki at ama na malayo sa pagiging tradisyonal, ngunit hindi rin naman idealisado. Masalimuot ang binubuong pagtatalakay ng mga usapin ng responsibilidad, parikala, panghihinayang at paghahanap ng ligaya at tuwa sa gitna ng pagbabanggaan at pagtatagpo ng mga landas ng pribado, profesional, kasarian, politika, establishmento, pamilya at gobyerno. Nang kinakasangkapan ang kombensyon ng melodrama, mararamdaman dito ang bigat at gaspang ng buhay na inilalarawan sa prosang mabilis sa pagsasalaysay at tiyak ang paroroonan. Ngunit hindi kailanman nawawala ang maingat na pagtitimbang sa magkakahidwang responsibilidad at damdamin ng isang lalaki at isang ama. Miguel Paulo Celestial, Sa Ikailang Sirkulo ng Impyerno, Isang Balangay Media Productions 2022.
Isang marubdob na pagtatanong at pagsisiyasat kung paano nga ba dumarating ang bagot at lungkot sa mga relasyong pantao. Ngunit walang bahid ng pagiging pabalang at mapanghamak ang mga ginagawa ditong eksistensyal na eksplorasyon. Bagkus, naroon ang panghihinayang at pagnanasang mabalikan at muling panahanan ang mga nabuong relasyon na parating nararanasang hindi nagtatagal at panandalian lamang. Ang buong koleksyon ay nagiging marahas na siklo ng pag-arok sa burak ng kalungkutan at pag-abot sa alapaap ng kaluwalhatian na walang pinagkaiba sa karanasan ng pagkakalulong. Sa huli, nagiging isa itong walang takot na eksplorasyon sa metapisika ng kawalan sa paghahanap ng kahulugan sa harap ng katotohanan ng kahungkagan ng pag-iral. Para po tanggapin ang sertipiko para in behalf of Miguel Paulo Celestial, narito po si Ana Celestial, kapatid ni Pao. Buwan sa Hayon, silang mga nagmula sa Bumbilya, Philippine High School for the Arts 2023. Sa husay ng pagsasaanyo nito ng pluralidad at posibilidad sa ugnayang tao at higit sa mga tao upang maging puwersa ang ating anino sa paghuhugis ng bago at kakaibang liwanag. Binubuo ng 3 libro na may tibok ng bugtong at alamat, daloy ng tula at prosa at kasabay ng mga guhit. Makinis ang mga linya nito at dialogo sa marubdob na pag-iisip, nang iimbestiga at nagpapalaot sa imahinasyon, kaya may ligaya ng purong butil dito. May mapagmalayang mata at bida ang mga amorseko, kuwago, langaw, uwang, prinsesa ng putik. Sinasakop ng aklat ang mga panahon at tradisyon. Pinagtatagpo sina Maria Makiling at Kerima Teriman. At higit sa lahat, tumataya sa mga nangyayari pa lamang at sa mga espasyong maaangkin. Isang kahangahangang pagsasamundo at paggigiit ng ahensya sa paghahanap at paglikha sa lirikal na wika. Carlo Paulo Pacolor, ang kumpedyo ng mga imposibleng bagay, Everything's Fine 2022. Isang etnografiya ng espasyo ang koleksyon katulad ng isang silid sa syudad na pinangyayarihan ng krimen at ng mga pribadong lugar ng alaala ng mga nais at nasa katulad ng aparador at maging ng dila. Urbanite ang mga tauhan at sumasayaw ang kanilang mga lungkot at takot sa tunog ng biolin, sa musika ng vinyl, sa mayamang imahen at detalye, sa atmosfera ng kumikinang na ganda at tuwa, sa mga pribadong sandali ng paglaya. Cosmopolitan sa sensibilidad, sa tono, sa teknik, sa matalik nitong pagkakakabit-kabit ng mga multo ng karahasan sa pribado at publiko nating buhay, gayon din sa hangaring kaligtasan.
LJ Castro del Doc, Pilipinas Kong Mahal with All the Overcoat at iba pang mga dula. Isang Balangay Media Productions 2022. Mahalaga ang ambag ng Pilipinas Kong Mahal with All the Overcoat at iba pang mga dula ni LJ Castro del Doc. Nakaaangat ang kalidad nitong tistisin ang suliranin ng kaluluwa at katawan, ulinigin ang sinasambit ng tainga sa lupa at basahin ang pakpak ng balibalita sa paraang matalasik at nakapagbibigay aliw. Kung binibigkas ng dula ang katotohanan, maraming bagay tayong matutuklasan sa infiltrasyon at paglalambong sa mismong behikulo ng katotohanan na binubuo ng mga salita, gawa, kilos at malay. Totoo, ito pa rin ang inaalay na salad ng realidad ng Pilipinas. Korupsyon, kalikasang ginagahasa, krisis ng edukasyon at HIV. Pero higit pa sa pagbunyag lamang ng ating materialidad, inaalay ng Pilipinas Kong Mahal ang samut-saring kontradiksyon ng ating talino at kamangmangan, kamulatan at pagkabulag sa parang malutong sa diwa, malikot sa posibilidad at walang dudang panitikan para sa at higit pa sa entablado. Ito na po ang sandali na pinakahihintay natin para ideklara ang nagwagi sa ika-24 na Madrigal Gonzales First Book Award. Inaanyayahan ko po si Dr. Luna Sicatleto dito sa unahan para ideklara ang nagwagi sa taong ito. Ang nagwagi para sa taong ito ng Madrigal Best First Book Awards ay walang iba kundi ang makatang sumulat ng ika-11 sirkulo na si Miguel Celestial. Muli, ang grand winner ng Madrigal Gonzales First Book Award sa ikailang sirkulo ng impyerno, Miguel Paulo Celestial. Para basahin ang citation para sa nagwagi, narito po muli si Nathan Molina at tinatawagan ko rin po si Dr. Vladimir Gonzales para i-award ang prize para sa nagwagi sa taong ito. Bagay at kapit sa alusyon ng bisyon ni Dante ang mga tula sa ikailang sirkulo ng impyerno ni Miguel Paulo Celestial. Paglakbay ito sa mga konsentrikong sirkulo ng impyerno ng nilalang na buhay pa rin at pinipiling itala ang sapin-saping danas. Nakikipagtitigan ang mga tula sa buwis ng pagkamarupok na walang bahid ng paghahatol sa moralidad. Nakamamangha ang klaridad ng imahen, natatanging ulinig, salat sa laman, sagap pa rin ang mundo sa labas ng kontramundong dekadensya. Tapat, may indayog sa kabila ng bulusok, may liwanag, pagkahaba-haba man ng sinuotang dagat-dagatang apoy. At ipinagpapasalamat nating buo ang tinig sa kabila ng lahat. Para tanggapin ang gantimpala in behalf of Miguel Paulo Celestial, muli po narito si Ana Celestial, kapatid ng autor. Maaari pong samahan ng mga hurado, si Miss Ana Celestial at si Sir Ronald Verso para sa isang photo. Muli po, pagbati kay Miguel Paulo Celestial, nais po namin imbitahan siguro si Sir Ronald Verso or si Miss Ana para magbigay ng kaunting pananalita bilang pagtanggap sa gantimpalang ito.
Di po ako handa. Pero mula po sa pamilya namin, malaki pong pasasalamat. Una-una po sa mga huwes, tama ba? Mga judges po. Horado, ayun. Mga horado po. Tsinagaan niyo pong basahin yung kanyang napakasalimuot, napaka-raw na paglalahad ng kanyang impyerno. At syempre kay Sir Poy, saan si Sir Poy? Ay, ayan pala sa likod ko. Maraming salamat po sa paniniwala po kay Paolo. At hindi po magiging posible itong una niyang aklat kung wala po yung inyong tuloy-tuloy na pagtutulak at pagtulong, pag-akay po sa kanya. Napakahalaga po nung papel ninyo bilang kanyang unang publisher. Siguro, huling ano na lang po, para po sa mga kapwa manunulat ni Pao, sana po tuloy-tuloy yung ating paglikha, pagsulat, para sa tuloy-tuloy din na pagbabago sa sarili man natin o sa lipunan natin, makaambag din po tayo sa positibong mga transformasyon at pagbabago. Salamat po. Maraming salamat po, Miss Ana Celestial. Ngayon naman po, hayaan po natin na marinig natin ang pagbigkas ng 2 tula mula sa librong Sa Ikailang Sirkulo ng Impyerno ni Miguel Paulo Celestial. Inanyayahan ko po muli Nathan Molina para magbumigkas ng 2 tula na ito. Ay, sige po. Maaari na po palang bumaba muna ang ating finalists at judges. Palakpakan po natin sila. Estasyon. Magtatagpo tayo sa kanto ng madilim na kalsadang pinakamalapit sa iyong apartment. Banda sa unang kanan mula sa magkatapat na Shell at Petron. Di gaanong nalalayo mula sa simbahan at 7-Eleven. Sa huling 15 minutos bago mag-alauna, gusto sana kitang sabihang kaunti lang ang aking oras. Marami pa akong kailangan tapusin. Ngunit biglang magpapalit ang ilaw ng traffic at ngingitian kita sa iyong paglapit. Pag-akyat natin ang hagdan, susulyapan ako ng sekyu. Pipindutin ko ang elevator sa bilang ng iyong palapag. Dadaan tayo sa pasilyo na magkakamukhang pinto. Kumukurap ang bumbilyang kailangan ng palitan. Minsan, hindi ko maaalala ang iyong pangalan. Ang kalsada lang at kung paano ko nakarating sa iyong tirahan. Ngunit hindi ko malilimutan ang iyong silid, ang tambak ng damit, ang mga hapon at gabing nabinbin sa iyong piling. Almusal. Umuusok ang kape at may ngiting arnibal ang pancake sa plato. Maliliit ang aking hiwa sa malaunang pisngi ng gatas, itlog at arina. Tumutulo ang pulot-pukyutan mula sa tinidor. Sinasabayan ko ng kagat sa longganisang mamantika at maalat ang bawat kimpal ng laman. Pinapahira ng mantikilya habang pinagmamasdan ang mga bagong gising at pawisang nagja-jogging. Lumamlam na ang langit, kulay krema. Singgusot ng kumot at kobrekama pagbangon natin kanina. Pinagpag ng pinagpag ang telang may pinong burda hanggang mawala ang lukot ng pagkakayakap. Pinulot ang biglang pinandirihang buhok sa punda. Pagsintas mo ng sapatos, titignan ko ang kamang unti-unting sininaga ng araw. Ubus na ang sariwang pigang dalanghita. Ngunit hindi nababawasan ang uhaw. Maraming salamat, Nathan. Sa punto pong ito, tinatawagan ko pong muli ang Direktor ng Likhaan, ICW, Dr. Vladimir Gonzalez, para sa pangwakas na mensahe. Salamat uli, Sir Rex. Pagbati kay Paolo sa gawad. Salamat sa pamilya na dumating at syempre kay Tristan na nakipag-coordinate din para makadalo
ang mga dapat dumalo. Ang una ko pong sasabihin ay sobrang may kaugnayan sa libro. May merienda po tayo sa kana. Pinapabili lang po ng mga kasama namin na kung gusto niyo pong kumain na ay maaari po tayo pumunta dito sa buffet table at i-approach ang ating mga kasama. Pasensya na po, kailangan ko lang sabihin. Ano yun? Okay. Sige, thank you, Miss Phoebe. Ako po actually itong bahagi ng mensaheng ito ay para kay Dr. Butch Dalisay na para dapat kay Attorney Montinola, pero sa maraming dahilan ay hindi sila pwede, kaya po babad naman ang ating kagandahan ngayong araw. Sana po i-indulge nyo lang po kasi nga po part of the job na sumalo. Kung ano man ang mahalaga ay nakilala ko si Paolo dati nung una siya naglilira, pangalawang lira niya yung nakagawa na siya ng libro. Dahil na rin nga po dun sa inisyatiba ni Sir Vim Nadera na like kong inuulit-ulit na minsan ay pinagtagpo yung mga galing sa iba't ibang eskwelahan para magtanghal sa Marikina, yung marikit na taludtod sa lungsod ng sapatos. Alam ko hindi pa kasama si Paolo noon sa activity na ito, pero yung mga taga-Heights na publikasyon ng Ateneo ay bahagi nito at eventually nagkakilala kami sa palihan. At babanggitin ko na bilang kasama sa Lira, ang unang impresyon syempre kay Paolo ay tahimik, medyo mataray, at yung medyo understated ay pogi po, di ba? Nakita niyo ba yung picture? Pogi po si Paolo, di ba? So, yung tsura. At lagi siyang presentable kapag nagpapakita. Dress up and everything. Medyo masungit nga lang. Pero nagbibiro pa minsan-minsan. Lagi inuulit ko, kasi nasungitan ako niya naman maraming beses. Pero yung sundot na mga biro ay minsan di mo na nga mag-gets na nagbibiro pala kasi nga natatakot kang masungitan. Pero ang natatanda ko lagi sa kanya ay lagi naghahanda sa session sa Lira. Siya yung katangi-tangi nung kami ay mga nag-uumpisa pa lang, wala pa masyado malaking sweldo. Bumili ang Paolo ng UP Dictionaryong Pilipino, yung unang edition, para yung part sa Lira na yung BKD, GPST, LMN, NGRWY ay ma-perfect niya. Kasi naghahanap ka ng pantugma sa unang bahaging iyon. Lagi siya may diksyonaryo, lagi naghahanda sa mga takdang aralin. Ang paborito niyang pantugma ay ilahas, o yung tawag sa wild. At siya rin ang nagrekomenda dati kay, sana tama basa ko, Czeslo Milosz, na isang Makata. May bookstore po dun sa may gilid ng Ateneo, katabi ng Blue Skies na Aeon Books. At masabi ko lang na nung ako'y unang teacher sa Ateneo noong 2003, minsan nakaka-guilty kasi yung mga Makatang Atenista, basang-basa, ang galing magbasa. Kilala nila yung mga Milosz, yung mga kung sino-sino pa. Eventually, syempre, natutunan din na pwede mo naman silang basahin kahit na sa iyong sariling panahon at may mga pwede ka ring basahin. Pero ganun yung una kong karanasan kasama ni Paolo. At di man sinasadya, may pakiramdam ng lungkot na sa isang banda ay nauugnayan ko sa kanya. Kahit di naman niya sinasabi noon na syempre sad siya. May certain sadness na somehow relatable for me. At lalo ako nakakaugnay sa ginawa niyang hakbang para harapin, ipaliwanag at makipagkasundo sa lungkot na ito. Ang magsulat, lumikha ng tula, magsulat ng libro. Di natin siya makakasama ngayon, pero pinagdiriwang natin itong nauugnayang tagumpay ng isang manunulat. Itong nakikilala nating pakikipagbuno, struggle, sa magkakaibang anyo ng pighati. Naniniwala akong patungo ito sa isang pagbabalik, gaya rin naman ang sinabi ni Poy kanina, anuman ang impyernong pinagdaraanan. Anuman nga itong sigalot, lungkot, kabigatan, may pagsiguro ang paggawa ng aklat na makakauwi rin ng lahat sa hinihiraya nating maginhawang paraiso. Kaya naman, muli, pagbati at syempre higit sa lahat, pagpupugay sa iyo, Paolo, at pagbati sa iyong unang libro. Maraming salamat, Sir Vlad. At dito po natin tinatapos ang programa ng 24th Madrigal Gonzalez First Book Award. Muli po,